I begin to I begin to Good morning, beautiful people in the Philippines. Welcome to my vlog. This is Carla Talks na nagsasabing, beauty is someone who knows that she is imperfect. O diba? Taray! So, ayan guys, magpapasalamat lang ako sa lahat. Thank you everyone sa mga bago at mga datihan kong subscribers na walang sawa na pinapanood ang aking YouTube channel at sinishare sa mga friends nila at kung sino pa man. Thank you so much everyone to support my YouTube channel. So, ayan guys. And then, so mag-start na tayo dito sa naging laban ni Kyla Jean Carter sa Miss Charm International na ginanap nga sa bansang Vietnam. Kyla Jean Carter di pasok sa top 10 Miss Charm 2024 in Vietnam. So, ba't ba napa-embornal itong kandidata ng Pilipinas, Kyla? So, ang laking katanungan nun sa akin habang nanonood ako ng live stream kanina. So, etong ang bilis nga nung paka-post din ni Kyla Jean Carter sa kanya. Kyla Jean Carter of the Philippines was honored as the Continental Queen of Asia at the Miss Charm 2024 pageant. Although she did not advance to the top 10, Carter's performance earned her this regional recognitions. Congratulations to our Miss Charm Philippines. So, ayan guys. Doon lang talaga ako na parang sabi ko, parang daya. So, ayan guys, So, ayan din ang nakita ko na sabi ko, parang pinagkaisahan. Hindi ko lang alam kung pinagkaisahan o talagang hindi lang talaga nila bet si Kyla Jean Carter dahil alam naman nila at alam din naman natin na mga Pinoy na once talagang pinahawak ng microphone ng ating kandidata sa halimbawa once na nakapasok siya ng top 10, talagang bubula talaga ang bunganga ng kandidata natin na si Kyla Jean Carter. Dahil di ba pumasok nga siya sa Miss Universe Philippines at syempre pinahawak din siya ng microphone, di ba talagang bumubula din talaga. Malakatriyo na din kasi ang nito, yung atake nito pagdating sa Q&A. Talagang hindi talaga siya nagbabakel, talagang tuloy-tuloy lang, magaling siya mag-deliver, magaling siya maghimay ng mga Q&A. Pagdating sa com skills, talaga ang galing niya talaga maghimay ng ng Q&A. Kaya doon din ako napabilib kay Kyla Jean Carter. Siguro hindi nila bet si Kyla kasi alam naman natin na once na nakapasok ang ating kandidata, pinakang mahigpit na kalaban na ito ng Indonesia. Kaya diba, kahit diba hindi man as in talaga yung Indonesia hindi man talaga deserving na pumasok ng top. hindi naman siya as in pinakang malakas na kandidato sa year ngayon, sa taon ngayon. Gulat na gulat talaga ako, ate. Paano yun nakapasok sa top? Siya pa talaga ang inunang tinawag sa top 10, ha? Gulat na gulat talaga ako, nakakaloka. Kahit sabihin na may award pa siyang ganun. Ay, hindi pwede yan ang bonggang-bongga. Dapat, kasi diba, grabe naman ang pag sa atin ng Vietnam, pananabutahin ng mga candidates natin. Sorry, ha? Kasi halos sunod-sunod pagdating kay Atisa Manalo, kay Kirk Bondad sa Mr. World. Na pag ginaganap talaga ang mga pageantry sa Vietnam, lagi tayong inoores, lagi tayong tinatanggal. Hindi tayo nakakapasok. Makapasok man tayo hanggang katulad yan kay Kirk Bondad, top 20. Tapos ito naman kay Kyla Jean Carter, top 20. Kay Atisa Manalo, top 10. Hindi talaga tayo nila pinapahawak ng microphone kasi once na pinahawak talaga ang candidates natin o mga pinapadala natin sa international pageant. Tapos once na tinawag na tayo sa sa top 10, ay nako, hindi na sila maka-eksena kasi alam nila ang kalidad ng beauty queen ng Pilipinas na talaga namang bumubula ang bunganga, talagang nang lalamon. Kaya hindi siguro talaga tayo nila pinapasok dahil kinakatakutan tayo ng mga kapitbahay nating Indo. So lagi ko ding napapansin na once na ganyan ang nangyayari sa beauty contest na yung alam mo nang
lantaran ang pangdaraya at cooking show. Sa nakikita ko, ano kaya, ba't di na lang kaya tayo, hindi magpadala ng, ng candidate sa ganitong pageantry kasi, ay naku, pinapakita na ang katsipan nilang mga, galawan sa, sa international pageant. Pangdaraya na lang sila ng kandidata ng Pilipinas. Halatang halata pa. Tsaka imposible namang hindi yun makakapasok sa top 10 si Kyla kasi magaling siya sa com skills. Imposible namang sa sa closed door interview, imposible namang lumagapak ang aming kandidata na alam namin ang aming kandidata na pagdating sa com skills, magaling mag-com skills ang aming kandidata at magaling talaga siyang tumalak. So, ewan ko ba kung anong mikos-mikos ang ginawa ng mga impactang to. Ang gagaling niyo mag-magic. Dapat sa inyo pinapakain ng Skyflakes, yung magic flakes. Naku, napaka-assuming nyo naman sa sa social media, sasabihin nyo, isang kembot na lang. Buti na lang talaga, marunong din talaga ang Diyos, no? God is good kasi, alam nyo guys, sa kakapang-api ng mga kapitbahay natin itong bansa na to, ng mga nainggit sa beauty ng mga Pilipina na pinapadala natin sa international pageant. Sa kakainggit nila sa ating kandidata, lalo tuloy silang dinadown. Diba? Imbes na mananalo sila, hindi sila na manalo-nalo kasi nga, kitang-kita at halata sa kanilang mga inggitera sila. Mga insecurada. Tapos sasabihin nyo, ang kandidata namin sa Miss Charm, mukha ng AI. Samantalang sa inyo, ba't di nyo sabihin mga salamat doc, ang mga kandidata nyo. Bago nyo nga sila isasalang sa international pageant, nire-retoke nyo eh. Dapat sa inyo laging pinapalitada ang mukha. Diba? Kailangan na muna ipalitada ang mga mukha nyo para gumanda-ganda kayo sa sa TV. So, buti na lang talaga. At hindi to na ipasok ang indong to sa sa top. Kasi pagdating ng top 6 ng Miss Charm, pasok pa rin siya. Ang nakapasok sa top 6, Malaysia, Colombia, Australia, Mexico, Indonesia. Tapos may nakita na ako dun sa sa top 6 ba yun na Q&A. Kasi di ba nung Q&A na si ito nung pagkasabi nung di ba nung host na mag-start ka na mag Q&A, biglang nag-mute yung kanilang yung parang may lumabas na doon. Panoorin niyo na lang to. May lumabas doon na parang oras na yung tumatakbo yung oras pero natakpan yung kandidata at hindi rin natin marinig yung yung Q&A ni Vietnam. So, bawal talaga yun. Bawal yun mga Mars dahil parang yun sa iba yung another top 3 na yung last na tatanungin na top 3 sa kanila pinarinig yung Q&A yung sa tatlong nauna wala, pero okay lang din naman yun. Baka siguro nagkaroon lang ng problema o technical problem, parang ganun. Pero buti na lang talaga. Alam niyo mga kamars, buti na lang talaga. Pagdating na ng top 3 sa Miss Charm, buti na lang talaga naligwak itong si Indo. Ambisyosa kasi ang impact. Mukha kasing katulong ang impact ng to. Buti na lang talaga hindi ka pumasok, peste ka. Pesting yawa ka. Ang pumasok sa top 3 sa Miss Chan, si Australia, Malaysia at Vietnam. Buti na lang talaga guys. Marunong talaga ang Diyos. Mga taong nambubuli ng ating candidates. Ay, bongga talaga. Natuwa talaga ako. Imbes na sobra kong kabuisitan sa sa panonood ng Miss Charm sa live stream. Ay talagang umiksit talaga lahat ng mga Pinoy sa mga nanood sa sa live ng kung kanino mang live stream yun. Tapos, ang congratulations pala sa nanalo ngayon ng Miss Charm. Walang iba kundi si Miss Charm Malaysia. So, kauna-unahan silang nanalo sa pageantry. So, thank you talaga. At hindi na ako nasaktan. Kasi, ang nanalo si Miss Malaysia, deserving naman talaga niya. Tsaka,
alam ko naman na bagay sa kanya yung place niya ngayon na hindi lang siyang Miss Charm 2024. So, ito naman ang first runner-up ni Miss Charm Malaysia. Ang first runner-up ni Miss Malaysia is si Miss Australia. At ang second runner-up naman ay si Miss Charm Vietnam. So, ayan, thank you so much sa inyong lahat. Kinalingan nyo at deserve nyo naman talaga. So, hindi na ako nasaktan sa mga nangyari. So, ayan guys, kanina, nakakatuwa itong mga indong to. Kasi, pag hindi pa nag-i-start yung final kanina sa live stream, nakita ko talaga, super talaga nag-ano sila sa TikTok, nag-post pa talaga sila ng nag-pray talaga ng bonggang-bongga yung mga nakapikit pa yung mga Indo. Kasi, sinasabi nila sa social media, once na pumalo to at pumukpok to sa top 3 ang Indong to at siya ang nakurunahan ngayon, hihirangin na sila ng ewan ko ba sa bansa nila na isa na silang powerhouse. Buti na lang talaga guys. Buti na lang talaga mga kamars. Talagang hindi sila pinalad. Talagang kasi ang yayabang nila. Once na sila ang nanalo, ay naku, ang yayabang nila pagtatawanan nila tayo. Diba? Tama ako. Mag-comment nga kayo sa baba para naman at pakishare ng aking vlog sa ibang mga iba dyan, mga nanonood ng pageantry. So, ayan guys. Buti na lang talaga at hindi sila nakapasok sa top 3. Kasi naman, ang layo ng sagot. Tapos sasabihin nila, ang galing daw ng pakakasagot. Makapag-English lang kayo. Grabe naman kayo. Dito nga sa amin, binubusuisi ang kandidata namin. Hindi kami nagpapadala ng ng bastahan lang makapag-English or makapag Q&A. Talagang binubusisi namin bago naman na hinahasa namin ang mga minsan nga, 3 months nga lang ang paghasa ng mga kandidata namin. Pero, hindi namin in-expect yung iba na nanalo. Kung hindi man sila manalo, runner-up. So, ayan guys, at least hindi kami nawawala. Kahit nga pinagdadaya na kami, marami pa rin kayong malalakas na pambato sa international pageant na nananalo. Kahit minsan dinadaya kami sa Vietnam. Kasi, kaya nila ginanon si Kylie Jean Carter kasi alam nilang malakas ang aming kandidata pagdating sa sa Q&A. Kaya kinakatakutan nila ang Pilipinas pagdating sa skills. So ayan guys, hanggang dito na ang aking vlog for today. Sana nag-enjoy kayo at pag-share ng aking live at inihintay ko talagang inyong comment sa baba. Yun lamang guys. Bye! Thank you everyone!